Kinakabahan ako to netizens. Kanina okay naman ako. Wala ako gana kumain. Isang side dish na okay na. Kain tayo. Mahirap maging may bahay dito sa Korea. Kasi kailangan mong gumawa ng different kinds of side dishes. Mas mahirap kung kasama sa bahay ang biyanan. Lalo na kung demanding ang biyanan. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. I'm with Alex. Papunta kami ngayon sa hospital. Ngayon yung schedule ko for my check-up. Nag-half day lang si Alex para masamahan niya ako today. Ang mga kids tulog pa. Maaga yung schedule ko sa ospital eh. Samahan niyo na ako to netizens and pray for me. Diyan lang kayo. Ang gamit kong shades ay from Gentle Monster. Ang model ay Chapsal. Actually, shades to ni Jennie ng Blackpink. Binili ko to kasi akala ko bagay sa akin. Eh, hindi pala. Pero, Karina, sayang eh. Hindi ko nagagamit. So, ginamit ko today. Matchy-matchy sa ano ko. Beanie ko. Favorite ko na nga tong black beanie na bigay ni Alex eh. Temperature check, it's -6. Pero hindi makapal yung suot ko na damit. Ato lang, 2 layers lang pala. Itong knit and jacket lang. Okay. Nasa hospital na. Daming tao. Kinakabahan ako to netizens. Kanina okay naman ako. Pinagpapawisan yung kamay ko. Sorry. But thank you. We are already home to netizens. Kailangan ko magluto ng breakfast kasi si Alex ay papasok. Gising na si Iju. Hindi ako magtanggal ng beanie ko kasi hindi ako nag-wash ng hair ko eh. Ang aga ng schedule ko sa ospital, ang lamig. Wala akong gana kumain. Isang side dish lang okay na.
Okay. Okay, bye-bye. Take care. Love you. Bye-bye. Ito yung curry. Pinapainit ko. Gagawa ako ng spinach na side dish. Okay, yung water, lagyan lang natin ng konting salt. Papakuluin natin. Ganda ng kulay talaga ng green, no? Drain natin. Cold water. Very easy ang side dish na to and very healthy. Na sobrahan ako sa pagpapakulo. Kailangan natin ng 2 spoons ng sesame oil. Tapos, konting salt. Konti lang. And then, konting garlic lang din. Tapos, haluin lang natin all together. Maglagay tayo ng sesame seeds. Okay, done. Tikman ko lang. Dapat lang, 30 seconds ko lang pinakulo yung spinach. Sarap. Ay, ang sarap. Ay, sobrang sarap. Sorry. Kain tayo. Okay na. O, di may isa na akong side dish. This time, yung pickled cabbage naman yung gagawin natin. Konti lang gagawin ko. Prepare ko lang yung mga kailangan ko. Green chili peppers. Ay, actually, itong green chili pepper ay cucumber pepper. Ito yung sili na hindi maanghang. Dami na din to. Onion. Kalahating onion lang. And then, paprika. Magpapakulo ulit ako ng tubig kasi kailangan kong i-sterilize yung container. Ito yung pinaka water mixture. 400 ml of water kasi medyo marami yung cabbage ko. And then, 400 ml din. Maaksaya talaga ang pickle sa suka. Pero parang okay, mag 300 lang ako. Okay, wait. Kumukulo na yung tubig. Sterilize ko eh. Isa pa. Kailangan din natin ng salt. And then 100 ml of sugar. And then we're going to boil this.
Dalawang side dishes lang ang gagawin ko. Meron pa kaming radish kimchi, anchovy, kimchi, tapos yung dalawang bago. So, makakapag-serve ako ng 5 klase ng side dishes. Mahirap maging may bahay dito sa Korea. Kasi, kailangan mong gumawa ng different kinds of side dishes. Tapos, may mga Korean husbands na gusto palaging may stew or soup. So, bukod dun sa main dish mo, magluluto ka pa ng may sabaw. Mas mahirap kung kasama sa bahay ang biyanan. Lalo na kung demanding ang biyanan. Wala, talagang malulosyang ka. May nakilala akong Pinay na literal na ginawang kasambahay si Pinay. Tapos alam nyo, yung biyanan niyang babae, lagi sa salon, sa dermatologist, shopping, sa gym, nagta-travel. Tapos yung Pinay, wala, as in, ano talaga siya? Pinagbabawalan siyang makipagkaibigan sa kapwa Pinay. Tapos kapag lalabas, may oras lang, tatawag sa kanya kagad yung mother-in-law niya, "Nasaan ka? Umuwi ka na." Literal na ganun yung ginawa. Pero no choice si Pinay kundi pagtiyagaan kasi nagbibigay sa kanya yung biyanan niya ng pera pampadala sa family sa Pinas. In fairness kay Pinay, sobrang bait niya and talagang nagtiis. Wala na akong balita sa kanya simula nung lumipat kami. Another case ng Pinay naman, battered daughter-in-law siya. Sinasaktan siya ng biyanan niyang babae. Pag merong hindi nagustuhan sa ginawa niya, magagalit kagad sa kanya. Tapos pagbubuhatan na siya ng kamay. There was a time na tumawag sa akin, "Ate, tulungan mo ko, tumawag ka ng pulis. Gusto ko nang umalis dito." Yan. Sinampal daw siya, sinabunutan, tinulak. So ako naman, sabi ko, "Sigurado ka ba na tatawag ka ng pulis?" Sabi ko, "Pupuntahan kita." Biglang dumating yung asawa niya. So, hindi na natuloy yung pagpapapulis. Anong nangyari kay battered Pinay daughter-in-law? Divorced na siya and happily married siya sa Spanish husband niya ngayon. So, wala na siya sa Korea. Pero may 2 siyang anak na lalaki na naiwan dito. Give up niya na yung 2 niyang anak kasi hindi rin naman niya kayang buhayin. And yung asawa ni battered Pinay, mama's boy. Usually yung mga ganun kasi na nakadepende sa Korean mom ay mama's boy. As in, wala talaga silang magawa sa Korean mom nila. Ang asawa nila, iiyak na lang. Kahit magreklamo ng magreklamo. Wait, kumukulo na. Pagkakulo, patayin kagad ang heat or apoy. Tapos, i-transfer na natin sa containers. Walang break, Tinagulat ako Kumukulo na pala. Parang feeling ko kulang yung sauce. Kasya naman. Pagkakasyain ko. Pag lutong Korean, yakang-yaka ko yan. Wow. Talagang nag-struggle lang ako dati sa pagluluto ng Filipino food. Ay, ganda to netizens. Ganda ng aking pickles. Bongga. Ang pickles ko ngayon ay white. Clear. Hindi ko nilagyan to ng soy sauce. Para maiba. Karina, wow! Okay, natapos din ako. Thank you, Lord.
I'll show you yung nagawa kong side dishes. Wait, mainit pa yung pickle. I-meet ko si Adrian sa clinic. Ipapa-check up ko yung face niya kasi may atopy na naman siya to netizens. Pero magtapon muna ako ng food waste. Pagkatapos lang ng class ni Injun, nag-message sa Kakao, sabi niya, "Mommy, let's meet at the hospital. You go now." Yung face ni Injun, nagda-dry and namumula. Ang hirap talaga kapag may atopy. Last time, sa braso and legs niya, yung pamumula. This time naman sa face. Samahan niyo na ako to netizens. Oh! Dito na si Tuka. Busy na naman sa phone. Nag-prescribe ng medicine and lotion. Magkano binayaran ko sa pagpapa-check up? 5,600. Share ko kung magkano yung gamot later. Bili muna tayo. Ang gamot ay worth 3,201 lang. Yung gamot na to, simula pagkabata, ina-apply ko na. Para sa mga may allergy and rashes. Uwi na kami to netizens. See you at home. Pag winter break talaga, non-stop ako sa kusina. Nagpapaluto si Ina ng fish cake and tteokbokki. May company dinner, so late na siya makakauwi. Masyado maraming tubig yung nilagay ko. Pero okay na yan. Sinijut! Hi, boss. Come on. Pagod na ako to netizens. Before I end this video, sagot lang ako sa mga tanong. Nakalimutan ko kanina habang nagluluto ako.
Uso din ba ang acid reflux dito sa Korea? Yes, may mga Koreans din na nakakaramdam nun. Ay, oh. Pasok si Agent sa academy. Nagko-comment ba ang mga biyanan ko sa videos ko? Hindi. Pero nakasubscribe sila and nanonood sila kahit hindi nila naiintindihan. Anong hair color ni Ina? It's chocolate brown matte. Anong outfit ang sinusuot kapag March? Layering talaga, safe yun. Kasi by March, medyo mataas na yung temperature. Early spring na yon. Hatid ko na daw siya. Okay. Ano ko kaya? Kakatawa. Bye-bye! Next time na yung mega shoutout ulit to netizens, pagod na ako eh. Gusto ko magpahinga muna habang ang mga kids ay nasa academy. Total late naman si Alex uuwi. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye!